Guys, mga bagong gising lang kami ha. Huwag kayo magtaka ba't ganito itsura namin. Ganito talaga itsura namin pag bagong gising. Iba talaga nagagawa ng ano, borehole water. Borehole water. Dito sa dagat. Hindi kami magsawang pabalik-balik dito guys. Mahangin kasi. May papakita lang akong lake guys. Hindi tayo guys. Mga tanim nila. May pakita akong lake. Ang ganda ng lake nila. Ito yung lake nila oh. Mamula-mula pa yung buwan. Ayan, yung lake nila. So, diba? Ganda ng lake nila. Ang daming tiroy-tiroy. Alam mo yung tiroy-tiroy? Okay. Tutube. Tiroy-tiroy man yan sa amin. Nung lumaki ako, tawag namin tiroy-tiroy. Pero nung baby pa ako, tawag namin dyan sa dragonfly. Oh, dragonfly sa English yan, tutubo. Hindi, ganun talaga sa amin sa Bisaya. Ako, dragonfly talaga tawag sa amin. Inabsorb pala ng Amerika. Social kasi sa amin. Inabsorb pala kayo ng Amerika. Dragonfly? Sa amin, tutubi lang yan. Sa amin dragonfly. Tapos nung nagkaisip na ako, ay tutubi lang pala to. Or tiroy-tiroy. Ganon. So dito, makita na yung alon, di ba? Ang laki. Grabe yung laki niya, no? Ayan, no? Pag tinamaan ka niyan, naku po, lulukutin ka niyan. Papuntang, malalim. Actually, medyo malayo lang kami that time. Dito banda. Naka-zoom lang yan, friend, yung ating camera. Pero sa personal, ang laki niyan. Mas matangkad pa sa akin yung yung tawag nito, yung height niya. Oo. Pero kapagtataka lang, bakit siya brown? Brown namang Baguio dito. Hindi naman naulan. Kulay brown talaga siya. Diba? Sa sobrang laki niya, oh. Bumubula-bula pa yung yung tubig. Oo. Malapit na to. Lapit ka dito, bro. Laki ng alon. Walang kahangin-hangin kayo dito. Walang kahangin-hangin guys. Pero ang lakas ng hampas ng alon. Pero yung mga bangka sa gitna, ayun o, nasa gitna, hindi naman siya sakto lang. Pero dito sa gilid, ang lalakas ng hampas ng alon. Saan nagmula, paano na-create yung lakas ng hampas ng alon? Bro, sa palagay mo, kailangan meron kang lagay, hindi mo wala. Palagay mo, bakit nagkaroon ng alon? Yung IGT mo. Anong IGT? Instant Got Talent? I-google mo. Ang Yung Michael B yun. Ang sagot pala guys, sa lahat ng kasagutan daw, IGT. I-google mo. Tanga. Kay Bitoy yun. Kay Bitoy pala yun na Pero nag-wonder lang ako kasi lumakitin naman ako sa namunat din ako sa may dagat. Yung dato namin tinitihan, medyo malapit kami sa dagat. Pero hindi naman kasi dito kalaki yung alon. Pero sabi dito nila, kasi sobrang laki talaga. Yung iba daw, ang nag-create din yan kapag na may mga dumadaan ng mga... Iba yun. Oo, natural yun. Pero ito kasi wala naman eh. Tingin ko dito, yung hangin banda ron. Wala kang hangin. Hindi natin masabi, baka banda ron sa air eh. Actually, yung dagat pala na to, part na siya ng North Atlantic Ocean. Part na siya ng North Atlantic Ocean. Tandaan nyo guys, parte na siya ng North Atlantic Ocean. Malapit na sa Amerika.
Tugtong na ng Amerika. Kaya yung mga taga-Amerika, huwag kayo mag-ano dyan. Yung dagat nyo, dagat na rin namin dito. Kaya huwag kayo. Kala nyo naman. New York. Oo, yung Amerika, yung dagat nyo pala, malabo din naman pala. Ganito lang din. Tignan mo yung dagat, wala namang ulan, pero bakit brown yung dagat? Tsaka yung buhangin nila, parang sa amin lang din to, brown. Mamula-mula. Grabe talaga, oh. Grabe ang wave. Correct. Ayan, kita nyo si Kuya, nagja-jogging. Ganito pala ginagawa nila tuwing umaga. Sa tabi ng dagat nagja-jogging. Mga player yun ng football. Ayan, naka-zoom yung camera natin dyan sa bangka. Yan sinasabi ko kanina. Ang lakas ng alon. Yung hampas ng alon sa gilid. Pero sa gitna, oh, parang wala lang. Yung mga bangka, hindi malang umuuga-uga. Pero sa gilid, oh, ang laki. Pero may mga naliligo din dyan eh. Mamaya makikita natin yung mga naliligo ng mga taga rito. Mga dayo lang din, pero mga lokal. O diba? Maganda din yan para kasama tayo, diba? Maganda nga yung maglakad tayo na may kasama tayong lokal para hindi tayo basta-basta mga. Kaso iba way natin. Sa Shell tayo, siya sa ano? Doon din yan Sa dadaan. Lamda. Ay, oo. Diba ano nakaraan doon din siya dumaan sa Shell. Doon tayo nakita. I saw them down. I saw them down. So yung basa dito dahil sa ulan pala to. Hindi dahil sa high tide. May aeroplano pa. Nakalabas na siya ng gate. Naiwan na tayo. Dito guys, yung kanilang normal nila na lupa is kulay pula, mamula-mula. Parang sa Zimbabwe lang din. Mamula-mula. Tapos meron din silang lake dyan sa dulo. Mini lake. Mini lake. Ano pala yun? Galing sa ulan na tubig. Ito yung pinaka-normal nila na lupa. Tapos tinatambakan lang nila ng mga bato. Pero yung lupa talaga nila is red. Pero ano to, masarap to taniman bro ng ano.
mga crops. Mga crops talaga. Crop stop. Oo, kasi ano to, matabang lupa ba? Hindi na kailangan ng tae dito, no, pampataba ng mga tanim. Kasi sa amin dati, lalagan pa ng tae yung lupa. Sila lang kasi mismo yung tumatae. Oo, dito kasi, kung saan sila abutan ng natatae sila, naihi, doon lang sila maglalabas ng sama ng loob. Friend! Tawag nila kasi. Sa Pilipino kasi, sa atin kasi, maghahanap pa yan ng ng wet wipes, ng toilet paper, ng CR, magtatago pa yan sa kasulok-sulukan. Dito kung saan sila abutan, ilalabas agad nila yan without further ado. So palabas na kami. At dito nagtatapos ang aking maikling paglalakbay sa napakagandang tanawin ng dagat sa Jamestown, Accra, Ghana. Habang pinagmamasdan ko ang malawak na karagatan at pinakikinggan ang hampas ng mga alon, naaalala ko kung gaano kahalaga ang maglaan ng oras upang pahalagahan ang kagandahan ng ating paligid. Sana ay na-inspire kayo sa tanawing ibinahagi ko ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, ingat kayo at patuloy na hanapin ang ganda sa bawat araw. God bless everyone. Nagmamahal, Jorems. Maalaala mo kaya